na kung saan ang mga anchors, Corina Sanchez, Pinky Will, pati mga lalaki, they're wearing shades of green. Ano ba yan? Nagpapakita na ba sila ng suporta sa Agila ng Davao? At ito, maganda yung in-explain ni Corina Sanchez yung timing pag-announce ni VP Sara. At meron pa siyang marites na may gumagapang na daw sa kongresista tungkol sa impeachment case ni VP Sara. Ito, green na green si Madam Corina. Imminent. Then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, Yeah, at green, least it's good. Somebody already declared, right? 1 year and 3 months. Yan. Dark green si Pinky Will. Light green naman si Corina Sanchez. Ano ba yan? May symbolism ba yan? Months prior to the elections, kung tama ang aking... Is it really only 1 year and 3 months na lang? Check ko na. 2 years to 2 months pa pala. Okay. Nangyari sa akin, okay, Kita mo na, 26, before the election. 26. Okay, yung lalaki naman na anchor, yung korbata niya, green. Ano ba yan? Sinadya o coincidence lang? Squats ka pa. Oo nga! 2 years, 2 months. Ako, nagkamali ako doon. 2 Oo. years and 2 years. 3 So, months. maaga. 2 months. Yeah, it's nakakain na. I don't recall anyone who declared this early. O ito, meron akong theory. Eh dahil lang Theory. sa Marites ito, na mayroon daw mga ilang congressman na nahihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Wala. Ang kapalit nun, hindi sila pag-iinitan, susuportahan, at dahil sila kinakabahan, dahil wala pang katapat si VP Sara at mataas siya sa survey, parang yun ang balak nila, mag-a-abstain or mag-a-absent. Interesting. Patay. Pwedeng ganun din. Kaya, kailangan niyang yun, panindigan. Walang ambagan dyan, ma'am, ha? Walang ambagan ako. Hindi kayo naman kailangan, grabe, mag-abstain. 2 million lang, hindi naman kailangan 20. Abstain? Ayan. Kanya-kanyang gapangan na yan ngayon. Ang ganda talaga ng timing, yung pag-announce. Dahil tatalakayin na nga eh. Kahapon daw, dapat mag-meeting yung mga kongresista Committee on Rules. Alas 2. Mag-meeting sana. Umaga pa lang, nag-announce na si BP. Ang nangyari, yung meeting ng mga kongresista sa Committee on Rules, pag-usapan yung impeachment complaint, biglang kinansel. Ano ba? Bakit na-cancel? Kinansel. Nataranta? Ay, nako. So, I don't know how true yung theory o marites ni may gumagapang na. Mga kongresista rin. Kanya-kanya ng yan. Maalala ko si Congressman Ronald Puno ng National Unity Party. I think sila yung pinakamaraming number of congressmen o congresswomen sa Kamara. Nagsabi na itong si Ronald Puno na we do not support any impeachment. Kahit impeachment kay Presidente, impeachment kay Vice Presidente, we will not support it. Dahil mas marami pang problema sa bansa na asikasuhin. Wow! Sana totoo yun. So, sino yung, kung totoo itong sinabi niya, sino yung gumagapang, convincing? Huwag na kayong bumoto. Pag-initan kayo ni VP Sara. So, kung ako, partido ko yon, example partido ko yon, ilang kongresista kami, kung ako yung leader, talagang kakausapin ko. Baka mapag-initan ng ating grupo. Pinakamalakas si VP Sara. Sino ba ang pwedeng tatalo sa kanya? Yan ang argumento eh. Nag-declare na siya. Bakit natin i-impeach? Anong pag-asa natin sa 2028? Kung sigurado
na may kakandidatong tatalo, pwede, i-impeach natin siya. Kailan kung walang sigurado, wag na lang. And it makes sense. So either hindi buboto para hindi mapag-initan, mag-absent or mag-abstain. Wow! Kaya inamin na nila yung si Congresswoman De Lima. Inamin niya. We are uncertain of the numbers. Yung 1/3, alanganin si De Lima. Si Congressman Abante na nag-endorse ng pang-apat na impeachment complaint, sinabi rin niya, malamig ang suporta. Wala. Ito ang pinakamatindi, Congressman Lawrence Defensor, House Deputy Majority Leader. Inamin niya, we are not sure of the 1/3 dahil nag-iisip ang mga kongresista ngayon dahil malakas si VP Sara. That was before yung announcement ni VP Sara tatakbo. So kung alanganin na sila nung hindi pa nag-announce si VP Sara, how much more ngayon nga very clear na tatakbo ako. Magiging presidente ako. Sino ba ang malakas kong kalaban? Meron ba? Wala naman. So mag-isip kayo, that's the message. Mag-isip kayo. Gusto niyo akong banggain? Sige. Huwag kang magsisi. Sa 2028, pag nanalo ako, saan ka ba pupulutin? Okay, basa lang tayo sa mga comments. Puros naka-green sila. Ano pa? Puros naka-green, napapansin. Proseso sa Rigumba. Tama, lahat ng congressman boboto for impeachment against VP Sara. Tapos na ang karir nyo sa politics. Siguradong talo kayo sa 2028. Kaya, ngayon pa lang, yung mga nag-aambisyon, Risa Ontiveros, John Vic Rimulya, sino pa ba? Sila pa man lang. I don't know kay Rapi Tulfo. Tahimik naman si Rapi Tulfo. Galingan ninyo. Give your best effort para manalo kayo sa 2028. Interview ng media kay Congressman Edgar Erese. Napakaganda po ang sinabi niya dito na, sabi niya, kapag na-convict si VP Sara, convict sa impeachment ba? Magagalit ang kanyang mga supporters, which is about 30 plus million. Baka mag-gather pa ng public sympathy. Baka kahit sinong Duterte ang lumaban ay mananalo. Ay nako, Senator Risa Ontiveros, pakinggan mo itong pahayag na ito ng isang Liberal Party member. Kaya yung mga impeachment moves ninyo, walang patutunguhan yan. Panalong panalo ang aming VP Sara. Okay, pakinggan natin. VP Sara. Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siyang nangunguna sa survey. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. Sa tingin ko, yung pinakamalakas niya ng mga kalaban ay si dating Vice President Lenny. Kaya lang, dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. And I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Sigurado ba na makakatakbo siya? Pagka na-impeach si Vice President Sara, lalong magkakaroon ng public anger. Baka kahit silang Duterte ang ilaban. Pero sigurado ba si VP Sara makakatakbo? May impeachment proceedings pa na? Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Yo! Sabi kayo na sigurado na siya. Pwede bang malaman? Kung may sa pagtakbo ni VP Sara,
Galing. Ito ang tunay na politiko. Ano lang siya, objective sa kanyang mga assessment. Wala siyang pinapanigan. Liberal party ito, ha. So, agree ako sa sinasabi niya, ang pinakamalakas na makakalaban ni VP Sara ay si dating VP Leni Robredo. Kailang, dapat tumakbo si VP Leni sa partido ng liberal kasi malaki-laki rin ang political base ni VP Leni. Yung 15 million na boto niya noong 2022, I believe sulit pa rin yan eh. Tatakbo siya under liberal. Kasi nung tumakbo siyang vice president noong 2016, naka 14 million siya. Tumakbo siyang presidente 2022, naka 15 million. So, nandyan, yun ang political base ng mga dilawan kakamping. Sure na yan. Kung si Madam Leni. Kailan kung si Risa Hontiveros hindi makakuha ng ganyang kadami. Kasi napakaliit yung napakababa yung kanyang rating. 2.7% lang. Mabuti nga kung maka 5 million si Risa eh. So, yung sinasabi ni na Hontiveros, Trillanes, Llamas na kailangan ng unity daw with the Marcos administration. Oh, ano ngayon? Tatakbo si Madam Leni under the administration. Ay, magbubumirang sa kanya yan. Lalong maiinis ang mga tunay na dilawan. Kasi lumalabas, ano siya, kain suka. Walang paninindigan. Kaya posibleng tatakbo si Madam Leni as president under the administration. Si Risa, posible. Kasi ang kay Hontiveros, political survival yan. Handa silang, sa nakikita ko handa siyang makipagtandem sa Marcos Jr. administration, either as president or vice president. Pwede ngang magtandem si John Vic Rimulya, presidente, ang vice president niya si Risa Hontiveros. Kaya lang, yung tandem na yan, tatalunin sila ni VP Sara. Ang mas malakas na tandem, Leni Robredo and Risa Hontiveros. Yan. May pag-asa yan. Kaya lang, walang assurance na tatalunin nila si VP Sara. Kasi kung Leni Risa ang tandem, nandito naman si VP Sara and Bongo. Of course, may pangatlo pang kandidato ang administration, John Vic and sino kayang vice president ni John Vic? Boying Rimulya, sabihin na lang natin. Hati-hati ang boto, wala na. Talo na sila. So ito, ngayon, ang hindi nila nakikita, kahit, pagpalagay natin, makonvict nila si VP Sara, matanggal sa vice president, convicted sa impeachment. I agree dito kay Congressman Erese, magagalit ang mga DDS, then marami pang makisimpatya yung mga neutral na mga Pilipino, walang masyadong pinapanigan, lalong maawa sa mga Duterte, lalong boboto sa mga Duterte. Kaya kahit sinong Duterte na i-recommend ni VP Sara, mananalo pa rin, agree ako niya. Kaya lang, dito pa lang sa Kongreso, hirap na silang makakuha ng 1/3 na perma para iakyat ang yung Marites ni Corina Sanchez kanina. Marites, sabi niya, may mga kongresista daw, nagko-convince na sa kapwa nila kongresista na huwag i-endorso ang impeachment ni VP Sara para hindi sila pag-initan.